konsesyón ng lupa na gagamitin mula sa agrikultural patungo sa commercial, industrial na gamit. Pinatutunayan ko ang kawastuan ng nilalaman ng kapasyahan na nakatitig sa itaas nito. Nakapirma po, pinagtibay, Danilo de Ocampo, pangalawang punong bayan, tagapangulo ng Hapag, Elena Lumabas, kalihim ng Sangguniang Bayan, pinagtibay, punong bayan, Orencio Gabriel. Ayun, tapos ang boxing, tapos ang maliligayang araw ng mga taga-Ubando. At lalo tigit, yung mga nagtutungo riyan para doon sa taunang pasinaya na ginaganap na kung saan yun nga pong naghahangad na mga anak, magkaanak, nagtutungo riyan bilang panata para po sa katuparan ng kanilang hangarin na magkaanak, baka pati itong mga ito'y maapektuhan na kung talagang masasalaula, babaho, dudumi ang kapaligiran ng Ubando. Yung kayang kikitain dyan kung sakasakali ng kanilang munisipyo sa mga buwis, na kung meron mang buwis silang kikitain dyan, makasasapat para naman kung anong pinsala ang idudulot ng tambakan ng basurang ito ay kanilang matugunan kung sakasakali. Baka hindi. Dahil dito'y wala namang nilalaman na kung ano ang magiging kapakinabangan ng Ubando dito sa paglalagay ng landfill na ito. Magkano ibabayad, ilang porsyento ng kinikita ng EcoShield ang buwis na ibabayad sa munisipyo ng Ubando. Wala pong maliwanag dito tungkol dyan, walang binabanggit. At ganoon din nga, hindi rin po sinasabi dito sa kapasyahang ito ang kung gaano katagal, hanggang kailan ang permisong ito na ibinigay ng kasalukuyang pamunuan ng Ubando para dito sa EcoShield. Sa takbo nitong mga nakasulat dito, ito'y habang buhay na, mga kababayan ko. Wala na pong katapusan nito. Terrible, mga kababayan, kapag nagkaganyan. Pagkatapos, meron din tayong kopya rito, noon namang resolusyon ng Sangguniang Panlalawigan na yun nga po, isang kapasyahang pinagtitibay na bigyan ng panibagong klasifikasyon yung 44 na hektarya sa Barangay Salambaw na mula sa pagiging agrikultural ay maging komersyal para po maipagtagumpay ang kanilang paglalagay ng isang landfill o tambakan ng basura. Kaya't kayong mga kababayan natin sa Ubando, Bulacan, ako'y kaisang damdamin ninyo, kaya't ito'y binibigyan ko ng aking pong oras dito sa programang ito, dahil ako sa aking personal na kaisipan ay hindi ko po talagang matanggap kung papaanong may mga mapagsamantalang mga negosyante na hindi na po isinaalang-alang ang kapakanan ng libu-libong mga mamamayan, daan-libo pa siguro na mga mamamayan na maaaring maapektuhan ng kanilang pagpapayaman sa kanilang mga negosyo, ng kanilang iniisip na lamang yung kanilang mga sariling kapakanan at kesihoda ang mga mamamayan. Bahala kayo sa buhay ninyo. Basta't kami kikita na malaki dito, bilyon-bilyong piso po, mga kababayan ko, ang balik nito dito sa EcoShield. Huwag kayong mag-akalang ito'y maliit lamang. Katakot-takot po ito. Kaya naman nakita ninyo kung papaanong mula doon sa pamahalaan ng panlalawigan ninyo ay kanilang nakumbinse, nakuha po. Paano nila magagawa yan? Naku, mahirap na lang. Pero alam naman, sanay na tayo sa sistema dito sa ating bansa. Puro lagayan yan. Minamantak mong lalagyan mo ang buong sangguniang panlalawigan ng Bulacan. Kasama na siyempre ang gobernador dyan para maaprubahan at mangyari ang gustong mangyari nung mga negosyanteng ito. Pagkatapos lalagyan mo rin ang mga buong pamunuan ng sangguniang bayan
Siyempre, pati ang alkalde, pati nga yung mga barabarangay dyan, kasama na rin siguro. Yan po mga hinala na hindi maiiwasang maisipan natin, mga kababayan ko. Dahil tayo naman bihasa na at sanay na sa takbo ng mga ganyang mga negosyo sa ating bansa. Lumang tugtugin na po ang lahat ng ito, mga kababayan. Si Robert Ilagan sa kanyang Pakinggan si Ilagan. Huwag malulungkot, huwag mangangamba. Sa mga pagsubok mayroon kang kasama. Bibigyan sa puso ng bayan, lagi nating malalapitan. PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Ang pusong panalo. Tangkilikin natin ang loto, sweepstakes at small town lottery ng PCSO para buong bayan panalo. Narito ang magandang balita para sa mga kababayan nating nagpapadialysis. Para po sa serbisyong ikasisiyan ninyo, magtungo sa alinman sa mga sangay ng TMS Philippines Dialysis Centers na matatagpuan sa iba't ibang lugar sa Metro Manila tulad ng Quezon City, sa North Fairview, Mandaluyong, sa EDSA, Pasig, sa Rosario, Ortigas Avenue Extension, Antipolo, sa Agfa Arcade at sa Angono, sa Rainbow Village, San Isidro Rizal. Sa Parañaque po naman, Better Living Subdivision Bikutan at sa Maynila, sa Maceda Street, Sampaloc. Ganyan din sa Cavite, Bacoor, sa May Molino, sa Laguna, sa Santa Rosa na nasa May Leyco Subdivision sa Balibago at sa San Pedro sa Pasita Complex. Yan po ang mga lugar na pwede ninyong puntahan para sa primera klaseng serbisyo na ibibigay sa inyo ng kanilang mga dalubhasang doktor na espesyalistang nephrologists at mga nurses na mag-aalaga sa inyo. At bukod pa rito, mababa lamang ang kanilang singil sa kanilang napakahusay na mga pasilidad at serbisyo. Kaya't makatitiyak kayong nasa mabuting kamay kapag ka TMS Dialysis Centers ang inyong pupuntahan at pagtitiwalaan ng inyong kalusugan. Para sa karagdagang informasyon, tumawag lamang sa 412-1395 o kaya sa 0922-853-8352 at kayo ay paliliwanagan pa ni Miss Norilyn Tabag. Huwag kalilimutan, TMS Dialysis Centers para sa quality of care, quality of life. Si Robert Ilagan sa kanyang Pakinggan si Ilagan. Hanggang bukas, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ang tabayanan, si Tita